Garciniego, sir. Vice Chairperson ng United Filipinos Global UK at Vice Chairperson ng PDP United Kingdom. Why I am here? I am here because I love the former president that loved the Philippines and the Filipino people. As testimony, pero ingon nga ni ingon ni Inday Sara, dili pwede mo hilak kay masuko si Tatay Digong. I-share ko lang ng konti because sa dami ng mga negatibo na mga paninira sa mga Duterte at hindi ito lingid sa kaalaman ng lahat na pati ang Davao sinisiraan. I myself, last October 2024, pumunta ako personally sa Davao to experience kung ano talaga ang Davao. At ako ay namangha at nabighani. Pagdating ko sa airport pa lang, paglabas sa highway sa airport, nakita ko na, sabi ko, nantuot siya. Mas maganda pa to sa England na kung saan ako nanggaling Malinis. Sinubukan kong bigyan ng tip ang taxi driver. Ayaw daw kay Nay Musuko. Hindi tinanggap. Parang pagalitan pa ako sa sir. Sa ako gitisting ko nimo sir. Niko dili sabi ko ganun ako talaga nagbibigay. Lalo na pag mabait ang driver. Ikumpara mo sabi ko sa Manila na tatagain ka ng singil pero dito tapat. Pumunta ako sa harap ng City Hall, malinis ang tao, disiplinado. Ang lahat naghahanap buhay. Ang babait ng mga Davaoeños. At ang hindi ko inaasahan, nagkaroon ako ng pagkakataon na ma-meet ko si Tatay Digong noong October 19, 2024 sa Matina Enclaves Residences. At sariwa pa sa aking isip at sa aking dibdib ang kanyang sinabi. At hindi ko inaasahan na yun ang naging una at huli kong pagkakataon during the time na makita siya. Ang sabi ko sa kanya, Tay, ang pakay ko lang pumunta ako dito dahil gusto ko magpasalamat in behalf sa OFW sa mga ginawa mo sa ating bansa. Sa pagbigay mo halaga sa mga OFW. Ang sagot lang niya sa akin, tapos na ako, matanda na ako. Sabi niya, gusto ko na lang sana magpahinga at mag-alaga ng mga apo. Pero sabi niya, dahil nakita ko na hindi maganda ang kalagayan ng ating bansa, napilitan akong tumindig. Ilan ng luha ko sa harap niya mismo. Hindi ko alam na bawal pala sa kanya umiyak. Dahil during the time, wobbly na siya. Kung nakita niyo ang huling video niya sa Hong Kong, after siya kasi ugali niya talaga na magbigay pugay sa audience. Kahit balikan niyo ang video, makita niyo na pagbaw niya, pagbalik niyang ganun, medyo na out balance siya at tumakbo pa nga yung sa likod niya para saluhin siya sana. But sa kabila ng lahat, nangyari pa yon sa kanya. Siguro ito na experiencehan nyo rin, lalo na karamihan dito sa atin na sa social media. Sa social media, kung ano-ano ang tinatawag sa atin ng mga taong galit sa mga Duterte dahil Duterte supporter tayo. Kung ano-ano ang tinatawag sa atin. Tinatawag tayong didilis, tinatawag tayong Dutertads, tinatawag tayong Dutae. Basta kung ano-ano ang tinatawag sa atin. But yun lahat ay tinanggap natin dahil buong puso at alam natin sa sarili natin kung bakit natin sinusuportahan at minahal si Tatay Digong Duterte. Mayroon din personal na kaibigan ko na nagtanong sa akin dahil ang tingin niya sa akin daw parang panatiko na ako ni Tatay Digong. Sabi niya, DDS ka ba? Isa lang ang sagot ko sa kanya. Ako ay hindi DDS. Ako ay Dutertista at naniniwala sa Dutertismo. Sabi niya, anong ibig mong sabihin? Ako ay isang Dutertista na naniniwala sa political principle
ni Tatay Digong. Sa pinakita niya sa atin na kaya pala gawin ng isang tapat na leader na paunlarin ang ating bansa. Kaya pala magbigay ng bilyon-bilyong proyekto sa infrastructure. Kaya pala bigyan ng 100 million per month ang Philippine General Hospital para hindi na mahirapan ang ating mga kababayan na mga mahihirap sa Metro Manila, dahil yan ang takbuhan ng mga mahihirap natin na kababayan para magbigay sa kanila ng serbisyong pangkalusugan. Kaya pala itaas, kaya pala dublihin ang sweldo ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para sila ay hindi na matempt na mangurakot o sila ay hindi na matempt na mangutong. But then, dahil nandun na siguro sa kaugalian no, ng tao na hindi lahat kahit dublihin mo ang sweldo, maghahanap pa rin ng paraan para mag-take advantage sa kanilang kapwa. Hindi pwedeng matumba yan. That's sacred. Kaya pala ni Tatay Digong nasugpuin ang korupsyon. Kahit paano, natakot ang lahat. At kung bakit ngayon lahat ay rumirisbak sa kanya at sa mga Duterte, dahil sa 6 na taon, marami ang tumigil ang negosyo, marami ang humina ang kita, dahil nga si Tatay Digong ay ayaw niya sa korupsyon. At ang higit sa lahat, ang isa sa pinaka mahalagang ginawa ni Tatay Digong ay ang paglaban niya sa droga, in which ang isa sa pinaka most significant na hinangaan ko sa principle ni Tatay Digong ay ang paglaban niya ng relentless sa droga. Kaya pala ng isang leader, kung siya ay tapat lamang, kaya niya pala isakripisyo kahit ang kanyang sarili, kahit ang kanyang pamilya, para lamang iligtas ang Pilipinas na ito ay mahulog sa isang narco state. 5 general at maraming politiko ang pinangalanan na naging kasangkot sa drug trade. Kaya tayo ay papunta na tayo sa isang narco state kung saan tayo ay hinaharian na ng mga drug lords, political lords at mga warlords. Nang sinabi ni Tatay Digong, tigilan na ang tanimbala dahil ipapakain ko yan sa inyo, natigil agad. Nang sinabi ni Tatay Digong, pag gawin nyo yan, tanggalin ko kayong lahat, may isa na nag-try, gumawa uli ng tanimbala, tanggal silang lahat. Pero behind that, nung tinanggal, ang pumalit na agency, dahil ramdam na ramdam ni Tatay Digong ang sitwasyon ng mahihirap, ang pumalit na agency, kinausap niya na i-rehire. Tanggalin lang yung gumawa talaga dahil matagal na yung kumpanya na yon sa airport na nag-handle ng mga bagahe. Tinanggal lang yung tiwali. Pero pinakiusapan niya ang pumalit na agency na i-absorb yung mga matitino na mga empleyado. Another testimony, ng first time na umuwi ako sa Pilipinas, 2018, I keep on talking, taxi driver, tricycle driver, jeepney driver, sidewalk vendors sa Bacolod City. Tinanong ko kung anong sitwasyon. Sila ay tuwang-tuwa dahil sila ay malaya na at hindi na sila kinakabahan na sila ay hold upin, na sila ay gahasain, na sila ay abusuhin kahit naghahanap buhay sila sa 10 oras ng gabi. Subalit, sa kabila ng pangyayari, ito ay nakaya pa nilang gawin kay Tatay Digong. Panglimang balik ko na dito, may na-miss ako na ibang mga events. But dito, naramdaman ko na habang nakikita-kita tayo sa iba't ibang lugar dito sa Europa, Amerika, may taga New Zealand, last time ng birthday ni Tatay Digong, may taga Japan pa na 5 OFW dahil nagdala ako ng 2 standee
ng greetings ng birthday na sumusulat yung mga tao ng kanilang greetings. Nakiusap yung 5 kasi ililigpit ko na kasi uuwi na kami. Sabi niya, kuya, baka pwede naman nantayin mo kami kasi galing pa kaming Japan. 5 OFW galing Japan, lumipad lang punta dito para sa birthday ni Tatay Digong. Lahat tayo nakikita-kita very harmoniously na itaguyod natin ang mga events na yon ng matiwasay. Na ang feeling natin, tayong lahat ay magkakapatid at nag-iisa lang ang ating ama, si Tatay Digong. Conforme ba kayo dyan? Yes. No, salamat. Yun, ramdam na ramdam natin na para tayo lahat ay magkapatid. Kaya sa panahong ito, dapat tayo din, no? Maraming ang Marcos administration ngayon ay maraming ginagawang pamamaraan dahil nakita nila na sulit ang suporta ng Duterte sa buong mundo. Kaya marami silang ginawa na pamamaraan para sirain at para palitawin o parang burahin ang lahat ng mga magagandang ginawa ni Tatay Digong sa bansang Pilipinas, pagkos ito ay gustong palitawin nila na lahat ng yon ay parang fronte lang, pero sa kabila ng lahat masama daw, no? Pogo gustong i-connect kay Tatay Digong, pati yung war on drugs ni Tatay Digong, tinitwist pa nila na si Tatay Digong daw is the Lord of all drug lords. Lahat na lang gawin nila para sirain ang pangalan ni Tatay Digong. Pinatawag sa Senate, pinatawag sa Congress, the same with Inday Sara Duterte. But nakita natin si Inday Sara sa ngayon ay halos wala siyang kakampi, makita natin. At ang lakas ngayon ni Inday Sara ay nanggaling sa ating lahat ng mga supporters niya. At kung bakit pilit nila si Inday Sara natanggalin, dahil si Inday Sara ay hindi nila naguyo, no? Hindi nila nadala si Inday Sara sa paraan kung ano ang pamamaraan na gusto nilang pamamahala sa Pilipinas. Hindi nila narinig nyo sa Inday Sara yung budget na niya, gusto patungan ng 5 billion, 10 million hanggang wala siyang control, hindi niya alam na ang nagkokontrol lang ay ang HOR sa kanyang budget. So, siya ang mananagot, samantalang hindi naman siya ang gumamit at hindi niya alam kung paano gamitin. So, tayo na lang, tayo ang tanging pag-asa ng pamilyang Duterte at ang lahat ginagawa nila ngayon, lahat ng paninira. I saw it online, there is a series of like an operation